Anong ibig sabihin ng complete harmony with each other? Yung word na harmony from the Bible binabanggit. So anong kahulugan nito? Gaano ito kahalaga? At gusto ba natin na pag-aralan ito, pagnilayan at makita natin na ito ay sangkap ng ating samahan, pagsasama-sama, fellowship, sangkap ito ng mga mananampalataya. So gaano ito kaimportante at anong iibig sabihin nito from the Bible? Paano natin ito pati ma-achieve? So pag-aralan natin dito sa ating verse by verse study na kung saan ay nasa Romans chapter 15 na tayo beginning verse 1 to 7. Sa inyong lahat, maraming salamat sa pagkakataon na ito na tayo binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon upang tayo ay magkasama-sama. Napakasarap pagnilayan ng salita ng Diyos. At sa ating pagtalakay, Romans chapter 15, mahalaga ang sinasabi. At dito, beginning verse 1 to 7, ay makikita natin ang kahalagahan ng, lalo na sa verse 5, na kung saan binabanggit yung harmony with each other. So, yan ang napakahalagang ating tatalakayin. Now, ang ating kukuhain dito ay yung nire-refer o sinasuggest ng Bible na kung saan ay mga hakbang upang ating maisagawa ang bagay na ito. So sa katanungan na mahalaga ba ito, importante ba ito, yun yung idea sapagkat sa panahon ngayon mahirap yung ganapin yung sinasabing harmony. Medyo hindi madaling pag-usapan ang bagay na ito. But then, naniniwala tayo na ito ay importante. So, medyo sinishare ko lang yung ating pinaka-live sa pagkakataon na ito. So, manda kayo dyan at atin lamang itong pagnilayan. Atin itong damahin itong pagtalakay na ito. So, nung nakaraang gabi, medyo nagkakaroon ako ng problema sa ating live. Kaya ay hindi ako nagtuloy dahil sa medyo yung aking microphone ay nagluloko. Anyway, may mga challenges tayong dinadaanan, minsan unexpected, di ba? So, lagay ko muna yung ating ayan. So, lagay natin dyan, discard. Okay, so baka magkamali ako ng paglalagay. I hope hindi ako magkamali. Okay, so talakayin na natin ang harmony ay ito ay pagsasama-sama ng mga bagay na magkakaiba at pero nagiging maganda sa pandinig. It could be pandinig, most likely paningin, pandama na sinasabi. So referring sa mga tao, sa bawat isa sa atin, mahalaga ang harmony dahil kahit iba-iba ang paglaki, iba-iba ang kinalakihan, iba-iba ang sinasabing mga natutunan, pwede pa rin, possible pa rin na mangyari ang harmony. Of course, mamaya alamin natin kung bakit naman hindi nagkakaroon ng harmony. But then, immediately pwede natin sabihin, once you are in a community, especially yung church setting, gawain ng Panginoon, and then fellowship among the believers, members ng local church, napaka-importante ang harmony. Okay? So, iba-iba pero mahalaga. So, dahil iba-iba, may challenge talaga na maging harmonious. So, tiwanagin natin, pwede tayo mayroon harmony, pagkakasundo, pagkakaisa, at nauuwi ito sa magandang resulta like yung joy, kagalakan, kapayapaan, bunga rin ito ng harmonious na relationship. At nagbubunga ito ng blessing, material blessing dahil sa harmony ng bawat isa na pagkasunduan nila na gawin ng isang bagay at kung ito'y may kinalaman sa material, nagiging maganda. Okay, so hindi inaalis na magkakaiba, hindi inaalis na may mga yung differences,
challenges at yung mga weakness. Pero sa ganyang kalalagayan, paano mangyayari yung harmony pala kung magkakaiba at may mga weaknesses, may mga challenges, lalo na sa pag-uugali, attitude, paano magkakaroon ng harmony? Okay, so at dagdagan pa natin ang bigat nitong usapang ito na ang isang pamilya na walang harmony ay malaki ang problema. Sabihin, hindi maganda, mabigat, nagiging mabigat, walang harmony ang relationship, samahan o relasyon. Sa church, binanggit ko na, sa isang bansa, ako, hirap mas malaki na. Pero pwede pa rin na nagkaisa ang mga nangangasiwa, nagkaisa sila para sa economy, nagkaisa sila para sa peace and order, at hindi pumasok yung kalaban ng harmony. Okay, so kung iisipin natin, yung kalaban ng harmony ay ito yung pagsalungat. Ito yung pagsalungat na kung saan ay hindi constructive, hindi nagbubunga ng magandang resulta, at ang pagsalungat na ito ay para sirain yung magandang itinatayo o magandang bagay na gustong ma-achieve ng nakararami, magandang bagay for the common good. And then may sumalungat at ang pagsalungat kitang-kita na sinisira yung magandang purpose o layunin na gusto ng nakararami. So, yun ang kalaban ng harmony. In general term or understanding ay dyan natin makikita. So, ang ating kasunod na katanungan ay medyo mabigat ng kaunti. Gawin nating medyo personal sapagkat ang harmony ay hindi ito isang non-entity na bagay. Something na okay, ang ibig sabihin nito, may tao itong sangkot, hindi naman to basta na lang tumubo, naku, nakadampot ako ng harmony. Okay, so hindi ito yung usapan na ganun, kundi ito ay sangkot ang mga tao rito. So ang katanungan ay, ikaw ba o tayo ba ay nakaranas na ng harmony? Yeah. Madalas ba nating nararanasan ang harmonious relationship, fellowship? So, pakikipag-ugnay at relasyon. Ayan. Nakakaranas na ba tayo ng ganyan? O siguro yung kasalukuyan nating kinalalagyan na pamilya at saka community, local church. Dalawa lang naman yan eh. Okay, dagdagan natin. May naalala ko. Doon sa workplace, baka hindi ka lang mag-isa, baka more than 3 kayo doon, including yung employer. And doon ngayon papasok yung katanungan na nararanasan mo ba ang harmony? Okay. Kasi kung hindi mo nararanasan ay maganda siguro, mamaya siguro pag tinalakay natin ng husto, makakakuha tayo ng idea. So nararanasan mo ba ngayon? Pangalawa at pangatlong tanong ay ganito. Ikaw ba ay nagiging instrumento sa ngayon ng harmony? Magandang tanong, no? Medyo mahirap lang ang katotohanan sapagkat kung nagkataon na hindi ka nakakaranas, hindi ka rin nagiging instrumento ng harmony, then the question is, what is wrong with you? Okay, what is wrong with me? And there must be something wrong kung hindi natin nararanasan ang harmony at yung hindi rin tayo nagiging instrumento ng harmonious fellowship and harmonious relationship. Okay, maliwanag na yun. Kaya papuri sa Lord doon sa mga nagsisikap na masasabi niya, yes, nagiging bahagi ako. Yes, nararanasan ko at instrumento ako. I'm trying my best na mag-contribute sa harmony ng aming tahanan, pamilya, ng aming fellowship, local church, o anumang community mayroon ka dyan. And even, yes, lalo na doon sa workplace. Okay, praise God.
at congratulations, pwede natin sabihin ng ganyan. Papuri kay Lord and congratulations dahil nararanasan mo at instrumento ka ng harmony. Okay, so alam na natin na ang harmony may kalaban yan. Anumang bagay na pagsalungat sa isang direction, so it means na kung ang direction ay going south, may sumasalungat going north. So medyo salungat siya, or going north, may papunta ng south. Pagsalungat, bagay na kung saan ay nagre-reverse doon sa momentum o sumasalungat doon sa direction. At ang pagsalungat, hindi masama ang pagsalungat kung maikabubuti ng nakararami at ika-achieve ng purpose. Pero once nasira at sinisira yung purpose, yung layunin or goal, at sinisira yung magandang bagay na kung saan ay ikagaganda ng nakararami, yan yung pagsira sa harmony, pagkakaisa at masayang pagsasama. Alright. So, dahil dyan ay kinongratulate ko na kayo. Binabalansi natin yung ating pag-aaral. Ngayon, mayroon na lang akong pang-apat na katalungan. Ito ay medyo nagiging personal yung ating mga tanong dito. But then, kailangan, sapagkat hindi tayo nangangaral dito na, sabi nga ni Pablo, I'm not beating in the air. Okay? Ibig sabihin, hindi tayo nangangaral na walang patutunguhan. Ang gusto natin dito ma-achieve kasi, magising yung mga hindi nagiging dahilan o hindi nagiging instrumento ng harmony. Malaman natin kung ano yung problema. At yung mga nasa harmony na madagdagan pa ang ating ginagawa para maging solid at maging malago pa, masigla pa yung harmony. And then, para sa iyo na ginagamit para sa harmonious relationship, hindi naman madali yan, ini-encourage ka ng pagtalakay na ito. Okay, so, nakikita mo ba, ito yung pang-apat na katanungan, nakikita mo ba kung may harmony or wala ang pamilya mo o ang church, local community, and doon sa workplace mo? Nakikita mo ba kung mayroon or walang harmony? Ibig sabihin, you can easily identify, you can easily say honestly from your heart na mayroon. Okay, so ikaw na ang mag-grade at iniisip mo marahil ngayon, oo nga, no, parang parang 20% lang, parang 50, parang 80% lang, o nako, 100% o kaya 90%, which is maganda-ganda na, hindi man perfect, pero talagang nangingibabaw. O kaya pwede mo naman sabihin, kung nakikita mo ay, nako, talagang 10% lang, halos wala, naghihikahos. Never mind, at hindi na natin magagawa ng paraan yan, and the only thing is, sa pag-aaral natin ito, mayroon tayong matutunan tungkol sa salitang harmony. Okay. Now, dahil dyan, pupuntahan natin yung scripture na kung saan makikita natin yung pinaka-background, yung sinasabing context. Okay. So, konteksto tayo at syempre yung context ay nasa likod ng text. Alright, so hindi natin masyadong itutudo, but then mahalaga na itong pinag-uusapan natin ito ay ma-relate natin, maidugtong natin sa scripture. Okay, so dahil dyan ay share natin yung ating pinaka word of God. Romans 15 verse 1, we who are strong must be considerate. Medyo dito sa portion na to makikita natin yung strong, mga matatag daw ay maging considerate, maging mababa, maging mapagpasensya. Okay, considerate at mapagtiis. Be considerate of those who are sensitive about things like this. We must not, just please ourselves. Two things, be considerate and do not please yourselves. It sounds to me na ito ay isa sa mga ingredients ng real harmony. Okay? At mayroon lang ako titingnan dito sa aking Bible about itong sa Romans. So at least mayroon dalawang matinding pinag-uusapan na kung saan ay mayroon na tayong idea
na dalawa na bagay na gusto natin ma-achieve. So, ang nakalagay dyan, ito ay New Living Translation at atin itong titingnan sa ibang translation. Okay. We who are strong in faith. Okay. So, I'm just trying to check. Okay. Considerate. At isa pa ay dito sa God's Word. So, being considerate associated dun sa pagiging patient, considerate, mapagpaubaya, mapagparaya, yan, tayong mga malakas. Kaya dito ay sinasabi na agad yung word na ito. We must be considerate and sensitive. Okay, so nakalagay pa rin dito. And sensitive, lagyan ko nga ito ng kulay para nang sa ganun ay ma-identify natin na ito ay isa sa ingredients. Okay. Ang mga matatag dapat considerate doon sa those who are sensitive. Okay, hindi pala ito may mga sensitive ang ibig sabihin. May mga sensitive o mahina. Ang translation diyan ay mahina, sensitive sa mga bagay na ito at dapat hindi natin piniplis ang ating sarili. Something to do yung ating pag-uugali. Ito ay tumutukoy. Pag sinabing hindi natin piniplis ang ating sarili, ay matinding pagpipigil ito na kung sakaling parang mangingibabaw na yung ating sarili, okay, pinipigil natin. Nagkakaroon tayo ng pagpipigil. Hindi natin ginagawang pagyayabang upang i-please ang ating sarili. Or kung hindi man pagyayabang sa iba, hindi natin tinotolerate na laging pang sarili yung kapakanan ng mga bagay sa ating pagtulong doon sa mga mahina. We want to be considerate to others and then hindi tayo nagpi-please ng ating sarili. At sample dito, halimbawa, kasi mga matatag, maging considerate tayo doon sa mga mahina na kung minsan ay ayaw na lang nating maging considerate sa iba. Bahala kayo, di ba? Bahala kayo. Basta ako okay na, matatag na ako, and then kung mahina ka, di mahina ka, di ba? So that is pleasing ourselves. Parang wala tayong damdamin para sa iba. Nakasentro tayo kung ano yung makakabuti, we feel good, and pakinabang sa ating sarili. So, just sa portion na yan, ay mapapansin natin na hindi kasi lahat matatag. Hindi lahat strong. Okay? But then, napansin natin na may mga taong very, very strong or napaka-strong nila or kahit hindi masyado, pero sila ay aware sila na may mga hindi strong o lesser ang kakayanan. Pero ang galing nilang sumuporta, ang galing nilang magpalakas, ang galing nilang mag-cheer up o mag-encourage. Okay? So sa halip na i-safety nila ang kanilang sarili at manahimik at i-please ang sarili, lagyan ng comfort ang sarili, nag-i-extra effort pa sila para maging considerate doon sa mga mahihina. Nakita na natin yung we are not pleasing ourselves but we are ready to lend a hand para doon sa mga mahina. And so, ang mapiplease dito ay ang Lord. So, pagka-pleasing ourselves, hindi tayo tumutulong doon sa mahina. Ayaw natin silang tulungan spiritually, ayaw natin silang unawain sa kanang kalagayan. So, siguro, dito sa pagkakataon na ito ay medyo hindi nga maganda dahil parang kanya-kanya ang labanan, kanya-kanya ang lakad. Sarili ko, sarili mo. Ngayon kung mahina ka, bahala ka. Okay? So, mayroon na tayong napansin dyan na ingredients na pinag-uusapan dahil ay ang pinaka-subject may mga taong mahina. Those who are sensitive, those who are weak. So dito, ano ba yung weak na yun? Especially when we are talking from the Bible, weak in faith. Weak in faith. What does it mean? Malawak yung word na faith. Ibig sabihin mahina sa pananampalataya. Pag ang madalas iniisip natin ay
actually pumapatak doon sa emotional aspect ng tao sapagkat nakikita natin siya na nangihina, lupaypay, at nakita natin malungkot, kaya sinasabi natin kasi ang hina kasi ng faith mo, lakasan mo lang ang faith mo, ganyan no. So emotion nakikita and then equals weak in faith. Pero mas malalim pa ang weak in faith. Ito yung unable to believe doon sa message ng Lord, yung teaching ng Lord, yung revelation sa kanya ng Lord, kasi iba yung sa'yo, iba yung sa kanya, maring sa'yo ay marami, sa kanya kukunti. Pero every time na lang na mayroon revelation, teaching, o mga aral ang Lord na dumarating sa kanyang buhay, ayaw niyang magdesisyong manampalataya. Ayaw niyang mag-dive in na yes Lord, never mind kung wala akong nakikita, but basta yes ako Lord, and then I will follow you, I will obey you, at no question asked, because anyway, ikaw ang Diyos na nagsalita. So pagka ganun kasi, na hindi siya madaling maniwala, considered yan na weak in faith, mahina. Ano ibig sabihin nun kapag malakas naman sa pananampalataya? Grabe, pag sinabi ng Diyos, hindi na nag-aalinlangan. Pag sinabi ng Biblia, sinabi ng salita ng Diyos, hindi niya na kine-question. At sumusunod na agad. Kaya ito yung larawan ng mga taong ang lakas ng pananampalataya, ang pinagmamalaki nila yung kakayanan ng Diyos at yung magagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya pag tiningnan mo sila sa labas, grabe naman ang pananampalataya nyo. Nakitang-kita ko na talagang hindi man lang siya nag-alinlangan at tinake on niya yung job, and then yung kanyang pananalita parang sigurado siya, mga ganun, no? So doon makikita mo panlabas na nagdi-display siya ng lakas ng pananampalataya. Sa Bible, maraming ganyan na weak in faith at saka mga strong sa faith. Not because na sila'y matagal na, kundi sadya na may mga pagkakataon na convinced sila kung sino ang kaharap nila. Okay? Convinced sila. Doon naman sa mga mahina, kasi nakatingin sila sa nakikita. Mayroon silang computation, mayroon silang sariling assessment, at sinasabi, hindi natin kaya yan, hindi natin kaya ang kalaban, Old Testament. But then doon sa mga taong may pananampalataya, hindi, kaya natin yan. I also remember si Joshua and Caleb na sila ay nag-spy doon sa land, at ang sabi nung 10 ay mga kasama niya na nako, hindi natin kaya, at saka napakarami lang, numerous and fortified city, and there was a group belonging to the giants, ganyan. We will look like grasshopper before them. But then Joshua answered back, paraphrasing ko na po ito, na hindi word for word, kundi doon ay makikita natin na sinabi ni Diyos, hindi, kayang-kaya natin yan, sasamahan tayo ng ating Panginoon, kung samahan tayo, matatalo natin silang lahat. Ito'y statement ng faith or strong in faith. Yung sinabi ng mga kasama niya ay statement ng pagiging weak in faith. Okay, so ngayon ay sundan natin uli yung kasunod na verse, at nakalagay dito, we should help each other. We should help others do what is right and build them up in the Lord. So kitang-kita natin, okay? Help others, build them up. Okay, itayo, palakasin sila. So parang mayroon itatayo. So sa pagtulong natin sa iba, hindi sa sarili, sa iba, kanina weak at sino yung iba na yun? Mga mahina. At na-identify natin emotion and faith, mahina emotionally, mahina sa faith, at kung ano pa sigurong kahinaan. And then, tutulungan natin sila, at doon ay para gumawa ng mabuti, to do what is right. Ayun naman pala. Okay, dito sa portion na to, mag-ingat tayo sapagkat kung lalo pag hindi pa tayo mananampalataya, at ito'y nakakaunawa dito yung mga mananampalataya nakikinig na alam mo may mga taong pag tumulong sila sa iba, alam na nilang kailangan ng tulong. Ang tulong nila hindi para gumawa ng mabuti or righteous na bagay. Okay, dito do them or to do what is right. Okay, help others to do what is right. So, ang right dito na pinag-usapan, right in the eyes of God, right according to the Bible,
right according to the moral teaching of God. Hindi pwede yung right in our own eyes or tama, makakatuwiran lang o tama lang sa mata ng tao pero mali o unbiblical, mali sa mata ng Diyos. So let's be clear about it. Okay, so there is ngayon yung challenge na malaman mo na once natutulong ka, make sure na ito'y tugma, tama ito sa Panginoon. So can you do that? Kayo ba engaged sa ganito? Praise the God. Congratulations ulit kung may mga tinutulungan kayo dyan na gawin o itinutulak ninyo, encourage ninyo, ginaguide ninyo para gawin ang mabuti. At alam nyo na ang challenge, no? Talagang mahirap sapagkat kuminsan ang sabi ng iba, kasi, di ba? Kasi, hindi ko siya maiwan may mga ganyan no? So, alam na natin yung tama and tinuturo yung tama, pero yung taong tinuturuan natin talagang nahihirapan siya. Emotion uli at saka faith, babalik uli sa faith. Diba? Kasi hindi siya makabitaw, hindi niya madesisyonan dahil nga nag-aalinlangan siya. Wala siyang sandalan, wala siyang pundasyong tinutungtungan. Kaya doon sa mga taong tinutulungan natin, kung minsan napagod ka na ng kasasabi ng tama, nagtataka ka, hindi naniniwala sa'yo. Actually, pwede natin sabihin immediately na kaya hindi naniniwala sa'yo kasi kahit ikaw ay kapani-paniwala, ayaw maniwala sapagkat isa sa mga rason ay yung pundasyon na kanyang tinutungtungan. So kung walang pundasyon ng isang tao, he can be swept anywhere or anytime dahil shaky yung ground na tinutungtungan niya. At dahil shaky, every time na magta-try siya, nawawasak, nasisira, naaanod, and then ayaw niya nang humakbang pa dahil wala siyang tiwala. So siguro, ipaliwanag natin yung pundasyon ng katotohanan na nagpapatibay sa tao, spiritually, and nauuwi ito sa material na pundasyon o katatagan. So they have to start somewhere. Kasi kung sila'y nag-aalinlangan, but they have to start somewhere na kung saan ay pinaniniwalaan nila. At ang the best na starting point para may paniwalaan ang tao, leading to sa pagiging matatag, strong, kasi naniniwala, nagiging strong, ay ang aral, turo ng salita ng Diyos. Okay, so doon muna. At doon ay papasok na yung mga halimbawa, personal mo experience. Ano pa? Yung sinasabit kwento ng Bible. Ang Bible kasi ay naglalaman ito ng mayamang kwento tungkol sa mga taong mahina na nagtiwala at pinalago, naging malakas, nagtiwala sa Lord. So kung kaya natin yon na atin silang tulungan sa ganung kaparaanan, mentioning yung kasaysayan ng Diyos na kung saan ay nababasa na yung mga tao na kung saan ay nagtiwala sa Diyos, sila'y mga mahihina pero sila'y pinalakas ng ating Panginoon. Okay, so build them up in the Lord. Yun ang kasunod doon. Gawin yung tama, okay? At tayo itatag natin sila na build them up in the Lord. So, mapapansin natin dito, parang wala na ba ibang choice? Build them up in the society or build them up with what? In the Lord. Okay, so ito'y pagdadala, ito'y paglalapit, ito ay more on kay Lord, puro kay Lord, focus kay Lord. Wala tayong ibang pagtatayuan o mga bagay na itatayo na hindi leading kay Lord. Hindi leading kay Lord. So, lahat ng ito ay kay Lord. May mga tao na binibuild nila, okay, yung tao, again, encourage, but then, hindi, minsan karanasan natin, mga bata pa kung minsan, pinatatatag tayo, sige, suntukin mo. Yung naglalaban pala, ikay pinalalakas, hindi para maging matuwid, kundi para makakita sila ng suntukan o labanan. At habang ginagawa nila yun, ini-encourage ka. Hindi in the Lord, kundi para mag-away kayo. So, may ganun sa kabataan. Anyway, nabanggit ko lang. And then, totoo din yan sa mga pag may edad na may mga nandyan sa tabi na hindi kayo i-build in the Lord. Kayo wawasakin at gagamitin pa yung mga weaknesses ninyo para kayo ay magdesisyon na ayon sa kanilang, in favor of them,
Okay, that pleases them. Kaya tuwan-tuwa sila nung desisyon ka na kung saan ay ng ayunan mo yung kanila ring kagustuhan. Not necessarily na godly, not necessarily in the Lord, kundi sa tao. Okay, may mga ganong tao kaya tayong mga nag encourage ay huwag tayong makakalimot at Christ-centered lang in the Lord. Okay, tunghayan natin ang verse 3. For even Christ didn't live to please himself. As the scriptures say, the insult of those who insult you, O God, have fallen on me. Ayan, nagbigay ng example sa verse 3 of chapter 15 ng Romans at sinasabi, diniin na kahit si Kristo Jesus mismo, nung siya'y nabubuhay ay hindi siya, hindi siya namuhay, na kung saan ay piniplease niya ang kanyang sarili. Always the Father, pleases the Father ang kanyang ginagawa. So, yung para sa kanya, kinalimutan niya, kundi lahat ng gawa ng ating hakbang ng Lord ay makakaluwalhati sa nag-iisang Ama na nagsugo o nagmamahal sa kanya at nagmamahal sa akin. So, ito yung malawak at sabihin natin na napaka-importante na aralin na mayroon isang tao na buhay bilang tao pero hindi niya plinis ang kanyang sarili kundi yung Ama na kung saan ay nagsugo sa kanya. Okay. At ano ba ang kinalaman at connection ngayon yun sa atin? Well, sa atin din mga buhay, ang pinakikita lamang ng verse na ito ay kung may mga bagay, kapag ang isang tao ay piniplease niya ang kanyang sarili, ang dahilan ay pang-sarili. Pero ang tao ay pwedeng mamili na ang ipiniplease niya ay una sa lahat. Okay, una sa lahat ay ang kanyang Panginoon, ang kanyang Diyos, ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang binibigyan ng luwalhati or binibigyan ng kaluwalhatian. At gusto niyang ma-please, matuwa ang kanyang tagapagligtas. So may choice ang tao. At dito tinuturo, si Jesus Christ may choice din siya pero ang kanyang pinili ay ang kanyang Ama. So okay, so dahil dyan sa pinakikita na yung word na insult ay bumagsak sa kanya. Ibig sabihin bagay na mahihirapan na siya pero wala siyang reklamo, wala siyang naging aksyon para iiwas ang kanyang sarili, kundi ang lahat ng ito ay binata niya dahil mayroon mapiplease na Diyos at iyon ang kanyang Ama. Ang pagbata ng kasalanan at pagtubos, pagpapatawad at pagganap ng salvation for all mankind ay very costly, very painful. But then it doesn't he was not there to please himself, but he did it anyway just to please his heavenly Father. It was costly, it cost his life. Okay? So dapat natin makita yan. Ngayon yung mga taong ayaw masaktan, iwas na lang. Yung ayaw masaktan, ayaw mamatay ay talagang gagawin lahat. Pero this time, tinanggap niya maging ang kamatayan to please the Father. Okay, very understandable. Jesus Christ is our example. How should we or how to do it really not pleasing ourselves. So, verse 4, nakalagay dito sa verse 4. Okay, tingnan natin. At, okay. Lagay muna natin yung ating pinaka-title dito sa portion na to. Anong sinasabi ng verse 4? Okay. Bakit nawala akong title? Okay. Ayun. May title na. Ang verse 4, so such things were written in the scripture long ago to teach us. And the scripture give us hope and encouragement. Ayun. Okay. Gives us encouragement. Ang isalita ng Diyos, ang kautusan, ang kasulatan ay nagbibigay ng pag-asa at encouragement as we wait patiently for God's promises to be fulfilled. So, okay. So, dito sa pagkakataon na ito ay, at sabi ko nga kanina, ang pundasyon is Scripture, Word of God. At makikita natin dyan na
kung saan ay nagkakaroon ng hope and encouragement. So, walang encouragement, walang hope, hopeless, sabi nga, at lack of encouragement, okay, dahil yan ang pinanggalingan natin before we came to know the Lord Jesus Christ, lack of hope, lack of encouragement, at lalo na yung encouragement and hope from the Lord. Okay, may mga taong wala kay Lord, pero yes, makita natin, nakakasurvive naman, may mga taong hopeful sila at punong-puno ng encouragement, hindi nga lang kay Lord. Pero makaramihan ng tao na wala kay Lord ay hindi sila makatagal na umaasa lagi. So sa umpisa umaasa, pagdating ng time talagang kaunting panahon lang nawawala na ng pag-asa at wala nang daladalang encouragement kasi the world cannot sustain hope to people. The world and the material world cannot produce authentic hope, authentic encouragement. But dito sa ating binabasa, and the scripture give us hope. So, ang scripture ay ang word of God. Saan natin makukuha ang pag-asa? From the word of God. Revealed knowledge, revealed teaching, at kapahayagan na ini-expound sa atin, kinukumbinsi tayo, pinapaliwanagan tayo, at doon nabubuhay muli ang ating pag-asa. Pag-asa sa buhay, pag-asa sa ating mga kinabukasan. Dahil nakikilala natin yung Diyos based on Scripture. Nakikilala natin yung gawa ng Diyos, kilos ng Diyos, damdamin ng Diyos, kaisipan ng Diyos, plano ng Diyos based on the written Scripture. Kaya dahil doon, yung hope, hindi nakikita, nabubuhay. Pag tinatanggap, nabubuhay. Pag sinampalataya na ng pinakikinggan, nabubuhay. At dahil doon, kakambal yung encouragement. Dahil may pag-asa na, mayroon ng encouragement na dumarating. So, doon, marami akong sinabi dyan, pero understandable naman yan na hope and encouragement talaga kapag nakafocus ka sa salita ng Diyos. Nandun yung mind, nandun yung promises, nandoon yung plano ng Diyos. Pag di ka pa na-encourage, it means noon na nakinig ka lang, di ka naniwala. Pero sa mga naniwala, nagkakaroon sila ng panibagong pag-asa. Amen. Panibagong pag-asa. Okay. So, dahil dyan, ay puntahan natin yung 5. May God who gives this patience and encouragement help you live in complete harmony with each other as it is or as is fitting for the followers of Christ Jesus. Ito yung gustong-gusto ko sa portion na ito, ang Diyos. Okay, may God, okay, ay parang panalangin, nawa ang Diyos na kung saan ay gives ng pasensya o pagiging matyaga o pagtitiis, nagbibigay din ng encouragement. So, ang Diyos pala ang nagbibigay. Spiritual yan. Yung ikaw ay wala ka mang hawak na material bagay, ay ramdam mo na ikaw ay nagkakaroon ng pagiging matyaga, pagiging mapagpasensya at mapagtiis at punong-puno ng encouragement, pag-asa, di ba? Ay sinasabi, okay, ito na, help you live in complete harmony. Okay. So dito nag-uumpisa ay pinaniniwalaan ng nagsulat si Apostle Paul na matulungan tayong mamuhay na mayroon complete harmony with each other. Ang saan? Madidetect natin na ang Diyos ay nagbibigay ng pasensya, encouragement. Kasi yung harmony, okay, mahirap. Mahirap yung harmony. Pero dahil nga sinabi kanina, iba-iba tayo, iba-ibang kinalakihan, iba-ibang learning, iba-ibang education, iba-ibang background, iba-ibang lahi kuminsan. Pero ang Diyos, pasensya, okay, mayroon pasensyang bigay, pagtitiis, at ano yung encouragement? Ini-encourage, sa Tagalog na encouragement. Pagpapalakas, pag-i-encourage, English na lang, encourage. So, encourage mo naman ako. So, naintindihan nyo na ibig sabihin ng encourage. Encourage mo naman ako. Ibig sabihin, na-imagine natin na pag in-encourage mo, hindi negative yung sinasabi mo. Parang pinalalakas. Yan, pinalalakas ka. Sige, kaya mo yan.
Ayos lang yan, mayroon pang susunod, at huwag kang titigil, huwag kang i-stop. So, encouragement yun. Pero ang Diyos pala ang nagbibigay. Salamat sa Diyos at may mga tao na kung saan dinadaluyan ng pagtsatsaga, patience, at pagtitiis, at pag-i-encourage. Kasi kung tao ang nagsasalita at nagtutulong sa iyo, ang lumalabas, yan ay mula sa Diyos. Dahil sinabi ng kasulatan na ang Diyos gives, okay, nagbibigay, okay, patience and encouragement. Kaya pag ikaw, kanina may tanong tayo, ikaw ba ay nagiging dahilan ng harmony? Ibig sabihin nito ay sa kabila ng iba-iba, sa kabila ng mahirap pag-isahin at magkaroon ng harmonious, pero ikaw naman pala ay dinadaluyan, nagiging instrumento ka para mabuo, complete yung harmony. So, mayroong pinanggagaling ng harmony. Si Lord plus ikaw na ginagamit equals complete harmony. Kasi ang sabi dito, itong bagay na ito na dalawa ay makakatulong or tutulong, naway makatulong para mamuhay kayo. Ayun, ng kumpletong harmony with each other. Okay. At ito ay sinasabi as is fitting for followers of Christ. So ito'y nararapat sa mga sumusunod kay Kristo, naniniwala at nananampalataya kay Kristo, ang alin na sila ay mamuhay sila ng ganap, kumpletong harmony with each other, kahit may kahinaan, kahit may pagkukulang, kahit may nagkakamali, may nagkakasala, may nadadapa. Narinig niyo ako sa portion na to? Kaya kung ikaw ay for harmony ka, at ikaw ay judgmental, madali kang mag-react, okay, sensitive ka, weak ka rin, dapat mong maintindihan na hindi mo na mawawala na magkukulang ang tao sa iyo o magkakamali. Hindi mo iwasan, kahit sino pwedeng magkamali at one time. Although tayo nagsisikap na wag magkamali, pero dahil ang tao ay hindi siya Diyos, talagang madudulas siya nang hindi sinasadya. Iba naman yung sinasadya, ha. Okay, ibang usapan 'yan pag sinasadya talaga. Okay. Pero kung sadyain pa man, dapat ikaw ay mag-exercise pa rin ng pagtitiis, pagtsatsaga, at ikaw pa rin ay mauwi pa rin doon sa direction to give encouragement. Maybe unahin mo sarili mo na i-encourage bago yung iba. Okay? Kaya kung hindi mo magawa yan, ay sino pang gagawa? Baka walang mag-encourage sa'yo. Encourage mo na sarili mo. And that's true. Di ako nagbibiro. We need to encourage ourselves. When no one is doing it for you, do it. Okay? Do it. Na-encourage mo yung sarili mo. Talk to yourself. Encourage mong magpakatatag. I hope na maging successful tayo all the time. Okay. Dahil dyan, ay nakita na natin na tutulungan pala tayo. Kaya ito yung nararapat sa mga sinasabing mga follower ni Jesus Christ. Complete harmony. Okay, complete harmony. Okay, so makitang-kita na natin dyan ang Diyos ang nagbibigay. Now, dahil dyan ay ating tapusin hanggang verse 7. Okay. Then all of you can join together with one voice. Ito yung result, ha. Okay. So I hope na nakuha nyo na kanina, ha? yung utos na magkaroon ng harmony. Okay. And giving praise and glory to God. Now, I'd like to say na nang sa ganun kayo ay magkaisa, all can join together, magkakaroon kayo ng pagkakaisa, lahat magkakaisa o magjo-join together with one voice. Alright. So, one voice, giving praise and glory to God. Yan. So, ito ay about yung sama-samang pagpupuri or kapurihan at salita or voice or tinig na kung saan ay giving praise and glory to God. So, ang Lord, naniniwala siya sa one voice giving praise to God. Now, pag tinignan niya na nagpipraise tayo as one community, one voice, tinitingnan niya, hindi yung ating lang kantahan ng Sunday. Okay? Ang ganda ng kanta ng Sunday, lahat kami kumanta. The question is, okay, kayo ba ay nagkaisa o nag-join together na ang bunga noon, ang background noon ay talagang dahil kayo ay you are trying
na kayo ay mag-proceed doon sa sinasabing harmonious relationship or complete harmony. Kasi ang complete harmony, ang kinalalabasan, nagkakaroon ng one voice na sila'y magpupuri, magbibigay papuri at kaluwalhatian sa Diyos. So siguro may mga pagkakataon na tayo kanta ng kanta, pero bagsak ang ating harmony, and ano mangyayari ngayon doon? Hindi tayo maging one voice sa harapan niya. Hindi tayo iisang tinig na nagbibigay luwalhati. Ang gusto ng Lord, united tayo, may unity tayo because ang pinaka-backdrop ng lahat ng ating pagsasama ay harmony. So uli mayroon uling mga weaknesses, may mga sin na maaring dumating o nandoon, pero ang bawat isa ay nagtutulungan, nagpapalakasan, nag-i-encourage na kung saan ay nagtitiis, yung word doon na patience, nagtitiis, at hindi sila nagko-condemn, hindi sila naggagawa ng action na mapiplease ang kanilang ego o sarili. Ipin-Facebook ko nga siya, buti nga sa kanya. Okay, so naintindihan niyo yung ibig sabihin, malaking implication yan, yung not pleasing yourself, kasi ang sarap kasing maghiganti, ang sarap kasi na makaganti. Okay, it pleases talaga, ako naiintindihan ko yon, na it pleases kapag nakakapag-revenge o nakakaganti, pero yun ang ating susupilin kasi hindi yun kalooban ng Lord. Okay, dahil dyan, okay, mahihina kami, maraming pagkukulang, but then we are humble before the Lord. We acknowledge na hindi kami superhuman or kung ano pa man. And then we sing to God. We worship to God. And marahil doon ay makikita ni Lord yung pagsisikap. Kaya nga, kung minsan sa isang community, ay yung iba, sabihin natin bagsak, talagang namumuhay sa kasalanan. Pero may iilan doon na, sige, tuloy lang sila. Sila'y nagtatagumpay. Kahit na umuulan na ng katakot-takot na mga pagsubok at intriga, pero sila ay nag-iingat silang magkasala at gusto nilang itayo pa rin yung kalooban ng Panginoon. Sila yung nagsusurvive, sila yung nakakarating sa finish line, sila yung nakakuha ng result. Hindi nga ba? Diba? At ikaw at ako na hanggang ngayon ay nananatili at patuloy na gumagawa ng kalooban ng Lord. Diba survivor tayo sa gitna ng mga nakita natin mga kahinaan, including yung kahinaan natin, and yet tayo ay hindi tayo nawalan ng pag-asa, kundi in-encourage tayo ng Lord at of course nagrepent, and then bandang huli, andyan ka pa rin sapagkat pinagpapala ng Diyos yung mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya yung mga taong ayaw ng harmony ay hindi tumatagal. Okay? Palipat-lipat yan ng community, palipat-lipat yan ng kaibigan. Kaya hindi ko kinokondem. I'm saying this with love. Okay, ayaw kong kayo ay malagyan ng pain or saktan. Kundi sadya lang na alamin natin, dahil paglipat mo sa kabila, kaya ka lumipat, walang harmony, walang harmony sa iyo. Okay, dahil doon naramdaman mo lang harmony, lipat ka sa kabila. Ay kung mangyari uli na hindi na naman sila mag-perform ng harmony, lilipat ka na naman sa kabila, di ba? Yun ang ibig sabihin na sa community setting. Now, sa mag-asawa naman, sa pamilya naman, ayun, minsan nakakarami ng asawa dahil pag hindi na magkasundo, wala ng harmony, bitaw, okay, divorce na naman. And then, pagdating sa blood, divorce na naman. May mga ganong kaso na sa halip na magkaunawaan at magkapatawaran because lack of yung blessing na galing kay Lord, ay unable to continue na sinasabi. Hindi na kayanin na magkaroon ng harmonious na pagsasama. So, ang nangyayari ay yung natural na kinalalabasan, di ba? Nagkakaroon ng paghihiwalay at marami pa ang nadadamay. But then, ang paniniwala ko ay kung nandyan ang Panginoon, lahat ay both side magpapasakop, ay lalabas din yung hindi puro pangit na bagay, kundi yung mga bagay na maganda na magiging dahilan para mabuo uli yung harmonious na relationship o samahan. Okay, dahil doon. So, si Lord lang talaga ang susi ng lahat. Okay. So, dito, one voice, nakikita natin. And yung kasunod na verse ay, therefore,
ito sa mga Kristiyano, ito para sa atin talaga ito ng mga nasa church at mananampalataya. Look at the Word of God. Therefore, accept each other just as Christ has accepted you, so that God will be given glory. Grabe naman ang Lord. Tanggapin mo ang bawat isa. Ay, nako. Lahat tayo nag-struggle dyan? May struggle tayo dyan? Yes, lahat. Lahat tayo dadaan dyan. Bakit? May mga preference tayo bilang mga tao, lalo na nung bago lang tayo kay Lord or before tayo napunta kay Lord, mga mapipili tayo. Of course, bakit hindi tayo mamimili? Kailangan natin i-secure yung ating sarili. Pipiliin natin kung sinong ating babarkadahin, kakaibiganin, magiging BFF na sinasabi na. I don't know kung ibig sabihin yan. Best friend forever ba? I don't know. But yes, nangyayari yan. Namimili tayo. Okay, pagdating ngayon kay Lord, ayan na, bago na ang bago na ang usapan. Accept each other as Christ has accepted you. Tanggapin niyo ang bawat isa kagaya ng pagtanggap sa inyo ng ating Panginoon, so that God will be given glory. So, ano ibig sabihin nito? Hindi mo tinatanggap yung kasalanan niya or itinutolerate. Hindi. Sadya lang na iniisip mo na may pag-asa pa ito kung ito ay maiga-guide. Okay? Bigyan mo ng pagkakataon. Alam kong mahirap, hindi lahat ng tatanggapin mo dyan ay magaan. Okay? Realistic tayo. Mayroon dyan parang gusto mo na talagang itapon na kung saan, di ba? Pero pag nagbigay ka na ng chance at hindi niya tinanggap yung chance, si Lord nang bahala dyan. Di ba? Si Lord nang bahala dyan. Basta ikaw ay focus ka lang na kapag dumating yung time na kakailanganin yung tulong mo, encouragement, bigay mo. Bigay mo. Regardless kung anong nararamdaman mo as a human being. Okay, hindi tayo umaalis doon sa yung natural natin. I mean, ano yan, binabalansin natin. Hindi natin dinidisregard yung human level, emotion level ng tao. But then, binabalansin natin na masunod natin ang kalooban ni Lord. So, yan ang pinapayo ng Biblia. Sapagkat yung word na accept, mamamatay tao siya, kung ano-ano pa at kung sino pa siya, ibig sabihin, accept. Well, kung na kay Lord siya, nasa gawain siya, kailangan lahat ay papunta doon sa direction na yun na wala tayong pinipili ayon sa panlabas nilang katayuan o financial nilang katayuan o educational nila na background. Wala. Kundi bilang pagtanggap sa ating na makasalanan. Kasi tinanggap tayo ni Lord, hindi tayo dahil mayaman tayo, may pera tayo, wala tayong pera o kukunti pera. Hindi ganoon ang pagtanggap sa atin ng Lord. Meaning nung pagtanggap, just as Christ has accepted you, it means na tinanggap ka bilang makasalanan. Yun lang ang nakikita ni Lord talaga doon. Wala naman siyang ibang rason para tanggapin ka. Tinatanggap ka niya, ikaw man ay nagkasala kay Lord, marumi, marungis, at di karapat-dapat. Anyway, tinanggap ka ng Panginoon at kasabay nun pinatawad ka pa. So, ganun din ang attitude na dapat nating maging direction. Kasi ang habol natin, complete harmony. At dito natin makikita na kapag yung isa ay ayaw tumanggap, ang sabi ay hindi, pag tinanggap mo yan, lalayas ako rito. Di ba parang ganon? Nakarinig na ba kayong ganyan? Pag siya ay, dito ay, ganyan. So, naintindihan nyo na ako sa portion na to. Yan pala ay mali pala yan na damdamin. Although baka may reason naman, baka talagang sobrang laki ng rason, di ba? Pero kung nandun naman yung opportunity na pwedeng makapag-umpisa, kahit wala pang natatapos, umpisa pa lang, bigyan naman ng chance, and then see what God can do doon sa kanyang mayaman na biyaya at saka yung direction ng puso natin na to do what is right, doing what is right, or yung mailid natin sa tama. At kapag nagpapalid naman, may pag-asa. Kapag ayaw naman magpalid, medyo may problema nga. And mauuwi tayo sa pagtitiis nito kung anong kalooban ng Panginoon. Okay, I hope na nakuha ninyo ha. And yan ang ating pagtalakay sa pagkakataon na ito. Okay, balikan natin yung pinaka scripture. Ayan, okay. So, accept. Okay, accept na sinasabi. Kaya, mayroon pa ba tayong lalaban pa ba tayo dyan? Okay, wala. Alam ko na magi-struggle tayo sa ganyang bagay. Personally ako ay mayroon akong karanasan sa bagay na yan.
And masasabi ko na naniniwala ako sa scripture na kung saan ay yung turo ng forgiveness, pagtanggap at pagtitiis, naniniwala ako ron. And dahil doon, kanya-kanya tayo ng takbuhin, struggle. I hope na kaunting panahon lang ang pag-struggle at malalampasan na natin na sino pa man ay hindi na tayo nasasaling, nasasaktan, nagre-react kapag may mga tao na kung saan nais ng Diyos na ating tanggapin. So kapag kayo may opportunity na kayo ay malagay sa ganyan, practice nyo agad kasi para ang tawag doon, makakalaya ka na. Tandaan natin, ang katotohanan ang siya nagpapalaya sa atin. Kaya kapag ginawa mo na yung totoo, okay, bahala na yung sarili ko. Ayoko nang isipin yung kung ano pa man. Tinatanggap ko. And then wala nang sabi-sabi, wala nang pagsusumbat. Kundi tanggapin bilang kapatid kay Kristo. Okay, pag nagawa mo yan, because ako nakaranas na ako ng ganyan, ay masarap at wala kang dalahin sa konsensya mo. Bahala sila, di ba? Basta ikaw wala. Dahil ginawa mo ang kalooban ni Lord. You surrender to God everything, including them, o him or her. Okay, dahil dyan, ay you're doing well. At sabi nga, God bless you next time. Di ba? Kasi mayroon pa yung kasunod. Hindi naman natatapos yan na isa lang. Maring dalawa, maring tatlo. Okay? So, naintindihan natin na yan ang kalooban ng ating Panginoon. How to live? Well, yung sinasabi ng Bible na kung saan ay sinasabi dun sa verse 1 na be considerate and do not please yourself at help others. Verse 2, to do what is right. How to help others or how to have a complete harmony ay building them up in the Lord, build them up in the Lord. And yung verse 5 na napakahalaga, natandaan mo na sinasabi ni Pablo na mula sa Diyos na nagbibigay ng pasensya, encouragement, help you live in complete harmony. So doon nagmuumpisa, binanggit niya harmony, and before that, sinasabi niya ang Diyos na nagbibigay ng patience and encouragement. So ito yung ingredients para tayo ay maging matatag at magawa natin itong complete harmony na ito na gusto ng ating Panginoon. Ang tandaan natin, hindi natin may iwasan ang direction towards harmony sapagkat in one way or the other along the way, mamimit natin ito at kakailanganin ito. Now, wag natin ito na yung mga last point ko, wag natin isasalang-alang sa isang tao lang ang kaayusan at harmonious relationship ng iyong community, ng iyong tahanan. Wag mong sasabihin, ay bahala na siya dyan, kaya nila yun. Ang totoo nun, every member doon sa community, 3, 5, 10, 100, o sa loob ng pamilya, every member ay siya'y kasangkapan sa isang harmonious relationship. Na ibig sabihin, lahat ay player, lahat ay gaganap, lahat ay magkukontribute towards harmony. Yun ang essence ng harmony. Walang nakikinabang lang na nakikinabang, and then mayroon naman give ng give, and then yung iba naman wala namang ginagawa para magkaroon ng harmonious relationship. Pag nagkakaroon ng pagkakataon ay sinisira pa yung magandang layunin. Hindi mangyayari yung harmony na ito kung hindi ka kasali. So if you are kasali, okay, kung kasali ka talaga, kasama ka, which is kinukonsidered mo na you belong to that community or group or that family, you must contribute towards harmonious relationship. Towards harmonious relationship. Kapag hindi ka nag-contribute, wala kang ginagawa, okay, you're not doing anything, it means na you are going against doon sa harmonious direction ng relationship and fellowship ng iyong community. So, give your best na mayroon kang gawin leading to complete harmony. Complete harmony. So, ang siguro magiging tanong na lang natin to before tayo magwakas ay, ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Based doon sa ating pinag-aralan, ang dapat nating gawin ay gawin natin kung ano yung
base sa katotohanan. Anything na kung saan ay based on truth from the scripture, from the word of God, do it. At the moment you are doing it, someone is doing it, and the other one is doing it, and everybody is doing it. Lahat tayo ay isang pinag-uugatan, ang katotohanan, pawang katotohanan na gawa ng Diyos. Mauuwi din tayo sa harmony in due course sapagkat tayo ay pinag-iisa ng Diyos sa isang aral, layunin, katuruan at mga bagay na kung saan siya ang may design. Kaya wala yung hindi tayo pwedeng lumabas doon sa katotohanan na inihahasik sa atin ng Diyos. That's why yung mga tao na kalaban ng harmony, nangyayari yon kapag umaalis sila sa katotohanan. Pag umaalis sila kung ano yung totoo. Kapag pumapasok yung lie, deception, at saka yung falsehood, doon talaga nasisira ang harmony. Pero kapag lahat tayo ay lagi lang tayong nagsisik ng truth, nagsisik lang tayo ng ano yung matuwid, karapat-dapat, at kalugod-lugod. Praise God. Kapag lahat ganun ang direction natin, ang Lord mismo magsasabi at siya mismo makakaramdam na mayroon tayong harmony. And we can be a one voice and we can begin to sing with one voice, glorifying or giving glory and honor to God. Sa inyong lahat, maraming salamat. I hope na kayo ay natuto, nagkaroon ng kaalaman, nadagdagan, at akin kadalangin na kayo ay gumaling sa karamdaman kung mayroon at madagdagan ang biyaya nyo sa pagtatapos ng taong ito, malapit na matapos sa ilang buwan na lamang. Naway ang biyayang material hindi magkulang sa inyong mga buhay. Panalangin ko na ang Lord na nagsusupply, nag-create ay patuloy na sa habag at awa niya ay patuloy siya mag-supply na wag tayong magkulang at madagdagan. At sa inyo na mga naglilingkod, sa inyo na mga minsan nangihina at biktima ng hindi harmonious na relationship, nawa ay maging instrumento kayo na kayo'y panggalingan ng harmonious relationship sa gitna ng very chaotic at magulo na samahan, pamumuhay. I'm telling you, hindi ito bagay na sabihin natin na magic, kundi katotohanan to. Regardless kung saan ka nakatira, sinong nakapaligid sa iyo, hindi ka mapipigil na maging source ng harmony kung ang Lord ang iyong kasama. And then in due course, makikita mo may darating na harmony. Kahit na ang sinasabi nila at mga naririnig mo ay hindi leading to harmony, ay mapapansin mo na ikaw mismo ay magkakaroon ka ng harmony sa sarili mo because kasama mo ang Panginoon. At huwag kang give up sapagkat kapag ginamit ka ng Panginoon, doon makikita mo ang hindi mo magagawa ng Diyos sa kanila o sa iyo o sa loob ng tahanan mo. So pagpalain tayo ng Panginoon, samahan lagi at patuloy tayong magnilay ng salita ng Diyos. Sa inyong lahat, as always, ito po ang inyong lingkod nagsasabing, see you next time and patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos.